May nanalo na! Wasayang may nanalo na! Wasayang tapos na laban! Ang mahusay na mayor, Mayor Vico Soto! Hindi kalidad na trabaho ang nabigay sa kanila pag-graduate nila. Ang totoo, ang trabaho nakuha nila, kahit hindi nga sila na grades 11 and 12, pareho lang kung hanggang grade 10 lang sila. Pangalawa, sabi nila college ready, di ba? Pero ngayon po, magtanong kayo sa estudyante ng tapos Flems, di ba yung kakalabas ng resulta? 19 million na Pilipino marunong magbasa, pero hindi nila naintindihan yung binabasa nila. So, sayang lang. Sabi ko, bawasan na natin yung 31. Dapat 8 subject lang. Di ba? Pagdating ko ng kampanya, ang dami yung papangako. Alam nyo, nung last week lang o 2 weeks ago, may nagtanong po sa akin, sabi sa akin, Vice, bakit ganun? 50 years na ako nangungupahan dito sa Pasig, hanggang ngayon wala pa akong sariling bahay. Sabi ko, saan niya naman ho narinig na ang mahusay na Mayor, Mayor Vico Soto! Di ba nandun sa likod, naririnig niyo po ba ako? Hindi ko po kayo marinig, lakasan niyo naman ng konti. Yung mga nandito sa gilid, yung mga nasa taas ng bubong, kaya, mag-iingat ka dyan sa upper box kaya. Yung mga nasa likod. Tita Edith! Kamusta mga Edith? Nandito pala. Ayos. Kamusta po kayo dyan? Yung mga nasa international. Ito. Yung inaanak ko, nandiyan ba? Anak, nasa loob. Yung mga nakaupo. Sigurado ko kayo yung maaga kanina. Kaya po kayo naupo sa VIP seats. Sa mga naka-video call. Ay, ano po? Magandang hapon po sa inyo. Ingat po kayo kung nasaan lang kayo ngayon. Grabe. Maraming salamat sa sobrang init ng inyong pagtanggap sa giting ng Pasig. Nakakatawa ng puso at ng mga sinisigaw po ninyo, ang hiyawan po ninyo. Talagang maraming salamat sa inyo. Umambot ang guwapo dito sa Rosario. Pinagpala kayo, Rosario. Ayan, palakpakan po natin ang ating Mayor Vico Soto. May nanalo na! Wasayang may nanalo na! Rosario tapos na laban! Ang mahusay na Mayor, Mayor Vico Soto! Alam niyo ba, nung una akong naupo, sabi sa akin ng ibang kaibigan, naku, baka hindi ka naman manalo yan sa 2022 kasi isipin ng tao, wala kang ginawa. Kasi hindi ko ilalagay ng pangalan eh.
Sinasanay tayo ng laging. Pero hindi po, ang iisip ko lang doon nila din, ang hindi ko sa'yo, hindi naman ako sigurado eh. Ma-appreciate kaya ng tao ito. Tingin ko, oo, pero hindi ako sigurado. Ano hindi ko sa iyo. Pero nag-desisyon ako na ano man ang maging resulta sa politika, makalawa na lang yun. Basta gawin natin kung ano ang tingin natin ang tama. May nakakakita man o wala, gawin natin ang tama. Magiging maganda man o hindi ang resulta, kung hindi tayo, gawin natin ang tama. At napatunayan natin mula 2022 hanggang ngayon, buti na lang, ang mga Pasigenyo, matatalino, mapanuri, at ang Pasigenyo, hindi madaling bolahin. Bakit pawis na po ba ako? Salamat po. May intermission daw. Baka nadi-distract na po kayo sa pawis ko. Maraming salamat po. Okay lang po. Huwag po kayo mag-alala. Okay lang po yun. Nakalimutan ko tuloy. Ano sinasabi ko? Intermission muna. Maraming salamat sa mga pasign po ninyo ha. Siyempre, acknowledge po natin din ang kasama natin, Mayor ng Victorias, magiging Congressman, Happy Binigos. Salamat. Thank you, gusto na kayo. Kaibigan yan ni Councilor Simon ng District 1. Ngayon, eto na po tayo. Naputol na natin, binasag na natin yung mga lumang siklo. Ito na po tayo. Ang laki ng pasasalamat ko sa inyo dahil mag 2022, binigyan niyo po ako ng mga mas maayos, mas matitibay na kasama na kaprinsipyo po natin. Ito po na kayo. Kaya kayo mag-picture. Yan. Ngayon, 2019 kasi, alam niyo, marami tayo na pagtagumpayan. Pero ang ko sa inyo, minsan nahihirapan ako ng mga time. May mga pagkakataon, nahihirapan ako ng 2019. Nabulan pa tayo ng pandemya. Pero hindi tayo nagpapayan. Panahon ng pandemya, di ba? Trabaho pa rin tayo, ginawa natin lahat ng mga tayo. Pero aminin ko sa inyo, may mga pagkakataon na medyo nahirapan ako. Kasi gusto natin malinis, tapat na pamamahala. Kontrata ng City Hall, maliit, malaki, walang kickback. Zero. Tapos mababalitaan mo, may konsyal, humihingi ng 3%. Totoo po yan, dinaanan natin. Sabi nito, ba't di mo pinahuli? Sinubukan ko, hindi lang naabutan, hindi lang sinubukan. Ngayon, kaya na natin, tapos na yun, importante, nandito na po tayo, nalakasan natin yung mga pagsubik na yun. 2022, nabawasan ng malaki ang aking problema. Dahil nagkaroon tayo ng konseho, majority kasama natin, pero hindi dahil sa kasama, hindi dahil kakampi. Ang importante, kapareho natin ng prinsipyo. 2019, nagkaroon tayo ng kasama, kasangga, ng congressman, ang pinakamatibay natin na kasangga. Kahit di ko banggitin, alam kong sigurado na po kayo, Congressman Roman Romulo po yan. Pero noong 2022, nagkaroon din tayo ng konseho sa pangunguna ng isang vice mayor na maayos, professional, at may paninindigan. Alam niyo kung gaano ka-professional si Vice Mayor Dodot? May meeting kami, 8 AM, 7:59, nandun na po siya. Pero mas importante pa, may paninindigan. Umayos ang City Council dahil kay Vice Mayor Dodot Jaworski. At yung tatlo natin kasama sa District 2, na papunta na sa ikalawang termino nila, masasabi ko po, sila ay totoong nagtrabaho. Marami tayong nagawa na hindi ko po nagawa kung hindi sila kasama. Pagpapatupad ng ordinansa para mas mapadali ang pagpapakabit ng kuryente, para maging legal at ligtas, imbis na jumper, imbis na submeter. Flood Control Master Plan na nasa ikatlong buwan na po ng pagbabalangkas.
para hindi tagpi-tagpi yung gawa ng City Hall. Ang tumulong sa akin dyan, Councilor Buboy Agustin, ang bumbilya ng konseho. Pagpapatupad ng solo parent ordinance para isa tayo sa mga una. Social pension para sa mga bedridden. Nagawa po natin yan sa tulong ni Councilor Angelo De Leon. Yung paglibre ng mga prangkisa ng TODA, pagtanggal ng business tax para sa mga maliliit na sari-sari store, tulong sa mga market vendors natin para lumago ang lokal na ekonomiya, yung magiging transparent ang barangay budget natin para makita yung ano ba naman yan. Ipini-Facebook Live, pati hearing ng barangay budget. Ang tumulong sa atin dyan, ang pumatay kay Delilah, Councilor Maro Martinez. Hindi na yan. Nanay mo si Delilah? Hindi rin. Naalala niyo po si Tito Yoyo. Kami si Tito Yoyo. Lalo mga senior. Ano po na miss ko natin siya. At ngayon, meron din po tayong 3 bagong kasama. Huwag po kayong mag-alala kasi alam nyo, yung mga kasama sa bidding ng Pasig, talagang sinasala natin lahat ang aplikante. Aminin ng iba, maraming nag-a-apply para makasama sa bidding ng Pasig. Pero una ko pong tinatanong sa isang aplikante para maging konsehal ng bidding, bakit mo ba gustong tumakbo? Ba't mo gusto maging konsehal? Kasi kung dahil may nabalitaan ka noon na ganitong kalakaran at marami kayong makahawakan na pera, ay wala, tapos na ang mga panahon na yun. Kung yan ang intensyon mo, hindi ka bagay sa bidding ng Pasig. Itong 3 nating bagong kasama, nakitaan po natin sila ng malinis na intensyon, magandang hangarin, tunay na gustong maglingkod at gusto nila maglingkod ng tapat sa Pasigenyo. Unahin ko na po ang number 10 sa ating mga balota. Naging chairperson ng National Youth Commission. Sa totoo, ang national na posisyon ito, undersecretary na po siya nun. Pero gusto niya raw tumulong kasi kung saan siya nakatira. Nagkatilapas na po siya, hindi naman po ganun kalayo mula dito. Nakikita natin sa kanya, maraming magandang ideya sa larangan ng pagninegosyo, youth empowerment. Kaya magiging malaking asset sa ating lokal na pamahalaan, si Councilor Ryan Enriquez. Buti niyang tumasabi, Ryan Agoncillo, kapareho. Number 13 sa ating mga balota. Warren, anong pangalan niya? Warren, anong Warren Insinso? Anong pangalan niya? Warren Tosino naman. Naalala niyo po nung naging kagawad ko si Warren Tosino? Ay, Warren Insinso pala. Ang tanong ko po sa inyo, nung kagawad po si Papa Warren dito, nung kagawad si Warren dito, lagi ba siyang nakaganto pag nagsasalita? Ganun na po ba siya noon pa? Ngayon na lang? Hindi ka naman pala ganun dati, ano nangyari? Kasi ngayon napapansin ko, tuwing nagsasalita, ganyan nga niya. Huwag na po kalimutan ang inyong kabarangay. Malaking maitutulong ito sa atin para sa mga senior citizens at pati sa mga experience niya, masishare niya yan. Yung sa edukasyon, pati sa pag-negosyo, livelihood. Warren Inocencio. Last but not the least, ito po, number 15 sa ating mga balota. Sabi nila, save the cutest for last. Ayan na. Talaga naman. Number 14 sa ating mga balota, naging kagawad ng may bunga. Maganda yung programa niya laban sa malnutrition. Ako po, bilang mayor, pinag-aaralan ko po yung programa niya. Bilang kagawad. Kaya sigurado po ako, magiging malaking tulong niya sa atin.
Ang apelyido niya po ay hindi Abundaha, Raimundo. Ano po, para malinaw lang po tayo, Boye Raimundo. Mga kasama, mga Barangay Rosario, malayo na po ang narating natin bilang isang lungsod. Pinayawan na natin ang takutan, kinalimutan na natin ang palakasan, giniba natin yung sistema ng korupsyon sa City Hall. Hindi man natin kaya sabihin na perfecto tayo dahil wala naman pong perfectong gobyerno, kaya po siguro natin sabihin na tayo ay nasa tamang direksyon. Kaya kung naniniwala po tayo, mga kasama, na tayo po ay nasa tamang direksyon bilang isang lungsod, huwag na po tayong lumigo-ligo. Mas lalo tayong huwag mag-U-turn pabalik sa mga lumang kalakaran na tinapos na natin. Mga kaibigan, sa lungsod ng Pasig, dire-diretso lang po tayo. Paabante, pasunod, Progress Rosario, Progress Pasig City. Maraming salamat sa inyong lahat. Niliboto ang number 4 sa balota, Mayor Vico Sotto!